Sa mapagpalang pagbati po mga boss idol, mga ka-OFW natin diyang mga bagong bayani. At mag-ingat po kayo saan man kayong panig ng mundo ngayon. Videong panonoorin natin, bibigyan lang natin ng komento, reaction. At ito'y video po nila, no? Na panonoorin lang po natin, no? So hindi po natin to pinatototohanan o pinasisinungalingan. So kayo na po ang bahalang humusga, lalo na sa ating mga manonood dyan. No? Video galing kay JDBS, Komento Pro Filipino. Paki-subscribe po ang kanyang channel at paki-hit na rin yung notification bell, paki-like and share na rin. No? So kung kayo naman din po bago dito sa ating channel, paki-subscribe na rin po ang ating channel. Napakalaking tulong po nito sa ating channel at paki-like and share na rin para nasa ganun mapanood din ng mga ibang ating kababayan, no? At ayun lang po, itong panonoorin nating video, viral po kasi ngayon to. Lumalabas na yung mga nagawa nung nakaraang administrasyon. Pero ika nga, sabi ko nga na hindi naman natin yan na pinatototohanan at pinasisinungalingan. Kayo na po ang bahala yung mga manonood dahil alam naman po natin napakaganda rin po ng ginawa ng ating Tatay Digong nung nakaraang administrasyon niya. Para sa akin, ayoko lang na ginawa niya yung pagdikit niya sa China. So nagkaroon ng problema talagang malaki. At ang mga Chinese na galing mga China na mga doon talaga na pumunta lang dito kasi iba yung mga dito na nanirahan ng mga dati pa no? Maaayos sila mga businessman lang yan at nakakatulong na rin sa ating bansa at mga milahing at may mga dugong Pilipino na rin yung mga Chinese na mga dati pang nandito. Except lang yung mga bago at pupunta dito sa ating bansa para gumawa ng mga hindi magaganda. So, alam naman ng buong mundo yan, no? Na marami talagang ginagawa yung mga Chinese sa mga bansa, sa buong bansa, buong mundo, ng mga hindi magaganda. Kaya nga ayaw din nila. No? So, except lang yung mga nanditong mga in-check sa atin na may mga dugong. So, okay sa atin yan, no? So, ayun po, at nagtahi-tahi na kasi ang mga nangyayari. Kahit kayo mapapaisip po talaga, no? At ako kaya rin ako nag-reaction dito, nagtatahi-tahi na talaga. Pero sa akin lang, opinion ko lang naman yun, no? Kayo na po bahala. Halina't panoorin po natin, ito na po, at magandang araw ho sa inyo lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito naman pong si Guban or si Jimmy Guban, ipinaaresto nga pala ito dati ni Duterte nung siya pa presidente. Pero ang tanong nga po rito, para saan? Bakit niya iuutos ang pag-aresto dito? 'Di ba? Anong purpose? Para ngayon lang ako nakarinig ng presidente na inutos, arestuhin 'yan. 'Di ba yung ganun? Oh, eto isa pa. Paano kung ito po ibinigay ni Richard Gordon? Di patay na to si Guban ngayon. Di ba? Oh, at ang isang nagulat din po rito, ito hong si Trillanes nang malaman niya na ang NBI ay gusto po siyang isabit diyan sa sa importation. Magkano 'yun? 6.8 billion. Malaking pera kasi, no? 6.8 billion yung halaga ng droga, no? So, grabe. Ayun, malalaman na ng tao talaga kung ano yung totoong nangyayari talaga. Kasi, lalabas yan talaga kasi may imbestiga yan, no? At itong si Sir JDBS, ayos yung paliwanag niya, no? Talagang natatahi-tahi niya at kahit tayo kung napapanood natin yan, yung mga nakaraang mga balita patungkol nga dyan sa nakuha sa Cavite po tayo,
yung 6.8 billion nga na halaga ng shabu. Kaya ikinabit or inilagay sa lifter, sa magnetic lifter. So grabe, naipalusot yun no, mismo dito sa may ano natin, sa custom. E di, eto, panoorin po natin kung paano po talaga nangyari. Nahalaga ng bosya. Oh, grabe. Ito pa ho nakapagtataka ha, mga kapatid. May naaalala po ba kayong instance na si Duterte ay nagalit diyan sa 6.8 billion? Meron ba kayong naalala nun? Na nagalit siya ng putang inang laking halagang pera yan ah. Yung ganon. Bakit nakapasok dito yan? Diba? Bakit? Wala akong nagalit sa kanya eh. Pasang nagagalit siya kay Guban dahil sa ibinubuking ni Guban. At natatakot sila ngayon, kasi sabi ni Guban, ang ginawa lang naman po namin, sabi niya na nagbago ng buhay namin, ay hinuli namin yung bosya doon sa bodega sa Valenzuela. Tapos, nung madap na nila, wala nang laman, nakuha na lahat, di ba? Blanco na yung magnetic lifter. At ito pa ha, ayon nga po sa aking malaking bubwit, yung sinasabing magnetic lifter, hindi po ito totoong magnetic lifter. Fake po pala ito. Kasi yung laki nun, sobrang laki nun, at nakita nga sa x-ray, bakit may mga insulator? Di ba may mga insulation? Para tsaka mayroong LED na nakakaapekto sa performance ng x-ray machine. So para saan yun? O, di ba? Tapos na itakas agad nila yung container, tapos nung madat na nila, wala nang laman. Tapos sabi niya si Asierto raw ang nagturo sa kanya kung saan matatagpuan at kung paano bubuksan yung magnetic lifter na peki naman pala. Sabi nung nagsabing bubwit sa akin ng higante, yaan, kung yan ay magnetic lifter, yung mga bibubuhatin yan, mahuhulog lang sa sobra kasi ng laki niyan. O di ba nung binuksan, hollow ang gitna, kung magnetic lifter yan, hindi ho siya bulaman sa gitna. Tama ho ba ako ron? Di ba? Saan ka nakakita ng magnetic lifter, shabu yung laman? Ngayon, eto na. Magnetic lifter nga yun, pero may awang sa loob na pinaglagyan nila ng tonne-toneladang shabu. Kasi nga, mabigat yun. So, halos kalahati nun tinanggal para paglagyan ng shabu nga. So, mabigat kasi yun at marami yung shabu kaya doon nila inilagay. Para hindi mahalata. No? At saka bakal kasi. Tingnan nyo ha. Talumpati sa Malacanang kahapon, inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na inatasan nito si PNP Chief Director General Oscar Albayalde na arestuhin ang dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban. Si Guban ay isa sa mga Like and share na rin natin and subscribes. All natin, then like, no? So, ayun na po at patuloy po natin. sinasabing sangkot sa mga katiwalian at anomalya sa Bureau of Customs, gayon din sa operasyon ng iligal na droga sa bansa, partikular na ang 6.8 billion pesos na halaga ng shabu shipment na ipinasok sa bansa sa pamamagitan ng magnetic lifters. 'Di ba? Isipin nyo, siya na yung naituro dito. Batay sa special report na una nang ibinigay ni Pangulong Duterte sa media, nakikipag-ugnayan umano si Guban sa mga notorious na miyembro ng sindikato sa Taiwan at China. Maganda yan, yung pangalawang hearing patungkol kay Jimmy Guban. Kasi ito si Jimmy Guban, makukulong na to magsi 6 years na. So lumantad siya at ibinulgar niya nga yung mga katiwalian nangyayari. Dahil nung mga panahon dati, ang administrasyon, syempre, yun ang powerful. Yun nga yung inaakasuhan niya ngayon dito. O kaya ngayon siya nagsalita.
So, ito hindi natin pinatototohanan ha. At hindi natin pinasisinungalingan. Kayo na po ang bahala maghusga sa mga manonood po natin. At ano ba talaga yung tunay na kadahilanan nito at ano yung tunay na nangyayari, no? So, pati si, magkasama yan si Guban tsaka si Asierto na nagtatago na rin ngayon. So, kasi gusto raw ipapatay. Kaya nga, maraming iniimbitehan si Jimmy Guban, ang Congress, na marami siyang isinuwalat na pangalan, kaya yun iimbitahan niya ng Congress sa susunod na hearing. So, ito pinagtahi-tahi lang na ni Sir JDBS yung mga pangyayari na dito pa lang medyo mapapaisip ka na eh. Akala ko ba magkaaway ang China tsaka ang ano, ang Taiwan tsaka China. Pagdating pala sa illegal drugs, magkakasundo. Ng putya. At saka bakit ang presidente ang magbibigay sa media ng special report? 'Di ba? So, parang ang dating nga nito sa simula he is on top of all this. Siya yung nagmamanage, siya yung nagmamanipula ng istorya nito. I'll have him arrested. Kasi guban pa na arresto ko. Galit. So right after the session, you arrest him. Sabi ni Albayalde, what ground? Just arrest him. Bring him to the NBI. Huwag kayo kasi kayo na Ang tanong nga bakit wag kayo at bakit NBI? Yung wag kayo, may sagot siya na-mention kayo dyan sa NBC. Bring him to the NBI. Diba? Bakit NBI? Diba? Yun yung malalim. Mahirap na pagkatiwalaan niya yung lahat ng ahensya ng Pilipinas, no? Dapat may dumating na isang presidente na talagang kagaya ni Apo Lakay, no? Kasi, malambot eh. Okay naman si PBBM, no? Pero dapat may tapang at tigas siya at kamay na bakal. Kasi kung hindi ka magkakaroon ng kamay na bakal, ang sisira sa iyo dyan, yung mga ahensya mo, mga nasasakupan mo, yun yung mga gumagawa talaga ng katiwalian sa atin. Yan, NBI ngayon, medyo parang dati pag sinabi yung mga pangalan ng NBI, talagang mapagkakatiwalaan mo ng gusto, no? Kasi ang mga pulis talagang basag na sa tao So hindi na malinis yung pangalan nila, no? Lahat na lang ng ahensya, lahat. Kahit dito sa mga LFTRB lang, di ba? LTO, PSWD, basta pera at pagkakakitaan. Nagkakaroon talaga sila ng problema. Kung mo yan, PCSO, lahat na lang, di ba? Dapat yung buong ahensya na yun, bibinisin yan. At siguro malilinis lang yan para sa akin. Ilabas dapat ng presidente, ipilit niyang ilabas yung death penalty para sa korupsyon. No? Sa lahat ng korupsyon, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho talaga diyan sa gobyerno natin, no? Mula presidente hanggang pinakababa, no? Hanggang tanod, ang daming korupsyon yan. Kaya dapat lahat yan makakatikim ng bitay. Pagka napatunayan nag-corrupt sila ng 100,000 pataas at 100,000 pababa, 20 years na kulong. So dapat mailabas yun, maibatas yan. Tapos siyempre mga drug lord at saka mga pumapatay, mga murder. At yan yung mga dapat makatikim ng bitay talaga. So kung may maglalabas ng gano'n, tingin ko titino ang Pilipinas at uunlad ang bansa natin. Kasi halos mahigit kalahati na nga ng pondo ng bansa napupunta lang sa ilang tao na nagbubulsa. Na tanong dyan. Tawagan mo nga kung aresto na ba? Na-aresto na? Sabi, dali mo doon sa Cavite, ihulog doon sa... Yon, ihulog doon sa. Binago niya na bigla, di ba? Oh. Sabi niya, tawagan mo nga, na-aresto na ba? Oh. Ngayon, dalhin niyo doon sa Cavite, ihulog niyo doon sa. Saan ihuhulog? Naalala ko rin dati, meron itong sinabi na ang Manila Bay ay mapupuno ng mga bangkay na sangkot daw sa illegal drugs at pagpapatayin niya. Yun ang sinabi ni Duterte dati. 'Di ba?
Oh. At ano yung ano, bakit to? Bakit ihuhulog? Anong ibig sabihin doon? Sasabihin na naman ba nito na hindi nagbibiro lang po ang ating presidente, alam niyo naman siya. Pero ang tanong ko nga po, paano kung isinuko ito, 'di ba, ni Richard Gordon nung kinukuha nila? Kasi ayaw ibigay ito ni Richard Gordon eh. Siya ang nagpapasok, siya ang Ano yung kwento nag-fake ng ID ng... Para mo, alam mo, if you do that every day, ginagawa mo akong gago eh. Pag gano'n na lang, I would rather resign. Anong connection doon ng I would rather resign? 'Di ba? Nasabi niya, pag ganun, ginagawa mo na lang akong gago eh. Pagka ganyan, mag-resign na lang ako. Anong connection nun? 'Di ba? Anong connection nun? Bakit niya po sinabi yun? Kasi po, ang dating lang naman nito, gusto niyang manghinayang ang mga Pilipino sa kanya. And he was actually testing the water ng mga utu-utong Pilipino, kabilang po tayo. I admit, kabilang tayo. Ako, kabilang. Sana niwala kasi sa kanya na, o nga naman, pag nag-resign si Tatay Digong dahil sa niloloko-loko lang siya nitong si Guban, kawawa ang mga Pilipino, babalik ang droga. Di ba? Ang layo walang connection doon pero binanggit niya. Si Guban ay kasalukuyang nakadetene sa Senado matapos na makontempt sa Blue Ribbon Committee hearings kaugnay ng 6.8 billion pesos na halaga ng shabu smuggling. Ito naman yung na-contempt. Bakit na-contempt si Guban? Matapos ma-cite in contempt sa Senado noong September 11, na-cite in contempt naman ngayon sa Kamara si dating Bureau of Customs Intelligence Officer Jimmy Guban dahil sa pagsisinungaling nito sa pagdinig, kaugnay ng pinaniniwalaang nakalusot. May buhok pa siya dyan, si Jimmy Guban, no? Kasi nagpakalbo yan yung pagdating sa loob. At ngayon yung buhok niya, parang skinhead pero malaguna. Umarap siya nung nakaraang araw lang, Friday. No? So, puro mga August or 16. Ayan. So, sigurado yung unang hearing kasi ang daming isiniwalat ni Jimmy Guban na mga pangalan talaga na mabibigat. Kaya dapat talaga yun, umaten sa Congress para yung idepensa nila yung mga sarili nila. Diba? Kasi yung pagsasalita ni Jimmy Guban, makikita mo talagang confident siya, tuloy-tuloy ang sinasabi niya, hindi nag-i-struggle eh. Talagang ibig sabihin, alam niya yung sinasabi niya. Kaya, ayun, sa susunod na second hearing, magandang mapanood natin yan at may react. So, meron din naman ako isa yung unang hearing. So, sila naman yan, binibigyan lang po natin ng reaction. Na 6.8 billion pesos na shabu sa bansa. Mr. Guban, he violated letter E of Section 11 of the Rules of the House. And if I may read, it is the acting in a disrespectful manner towards any member of the committee or any misbehavior in the presence of the committee. Si Guban bang nangontrata sa consignee na SMYD Trading para tanggapin ang 4 na magnetic lifter na pinagtaguan daw ng 1 toneladang shabu. Nadiskubre ang mga lifter sa Cavite noong nakaraang buwan. Oh, 'di ba? Yan ba lifter ang laman shabu? At bakit ganyang kalaki? Pero walang lamang kontrabando. Ikaw ang naghanap ng consignee for hire. Kaya nga siya na-contempt kasi yung investigation ng mga, siyempre may mga intel ang mga senador, ang mga kongresista, tapos sila, nag-i-investigate. Pinakot na yan. Kaya nga daw na iba yung sinabi niya dyan at na-contempt siya, nagsinungaling na siya. Kasi pinagbanta na yung buhay niya, pati buhay ng anak niya. So, kaya na-contempt siya dyan. So, sinabi niya yan nung nakaraang araw. Din kay Guban, paliwas na ang kwento ni Guban. Nakaraang araw sa Congress. Kailan lang? Kasi ang pinanonood natin na yan, itong pinapakita na nasa video ngayon, ano yan eh? Kasi, sabi, 2018 yan. No? Kasi magsi 6 years na siyang nakakulong.
Guban. Di ba? Oh. Maalala ko lang, sinabi ni Guban kung bakit siya dyan na cite in contempt dahil nga sa pagsisinungaling, kasi nga po, tinakot nga pala siya nang siya po ay na-cite in contempt na ng Senado. Nandun siya sa custody ng Senado, somebody came from the Blue Ribbon Committee staff noon, tapos, mga 2018 yan, nandoon kung sino man yon na empleyado ng yung staff ng Blue Ribbon Committee, matitrace yan eh. Tapos ngayon ito, may kasamang taga-media. Ito na nga po yung Paul Gutierrez na inappoint na naman ni PBBM, multi-awarded media personality yan. Oh. Totoo rin ang sinasabi pala ni si Paul Gutierrez, binabanggit dati yan ni Trillanes na may kasangkot nga. Trillanes ni Guban, noon pa binabanggit niya yan na taga-media. Ito na nga, nilinaw niya na. Kaya nung ma-detect ng mga to kasi sa mga senador, alam ho nila kung sino talaga yung mga nasa likod. Alam nila kaya nila to cite in contempt para magsabing totoo. Kaso ang mamamatay, si Guban mismo, lalo pag napunta ng Pasay City Jail at ang kanyang anak na nasa Makati, papatayin din. Kahit naman sino talagang babaguhin mo ang iyong testimonya. At ang itinuro na nga raw po niya ay si Colonel Asierto. Ang sabi niya. Kaibigan niya yun. Wala na siya, na pressure siya. Anak niya yung nakasalalay, tsaka yung buhay niya, no? So, ngayon naman, naglabas din si Colonel Asierta ng ebidensya niya, yung sinalaysay niya, at yun, may imbitahan din yan sa Congress. Si Asierto nagkukwento, tumutugma sa Asierto pala. istorya ni Guban at kung papaano siyang itinuro, at yun ang ginagamit din ni Duterte para ipapatay niya sa kapwa pulis etong si Colonel Asierto na isa rin sa maraming natuklasan laban kay Duterte. And then idagdag pa natin si Mato Bato. 'Di ba? Kinukumpir itong istorya nilang tatlo, nagkakatugma-tugma. So, ang kapansin-pansin po dito, mga kapatid, ako man nagulat sa biglang paglitaw. Wala pong nakakaalam sa Kongreso, maging rito si Pulong, hindi po nila alam na biglang lalabas ito doon po sa Pampanga, na siya pala yung, hindi po state star witness, bagkus para sa akin, siya po yung surprise state witness ng Kongreso ng mga oras na yon. Kaya pala, tigpa 5 minutes, kada isa sa kanila ng mga pagtatanong, mga interpellation nila, meron palang inihanda ang Kongreso. Di ba? At ginawa nila, ginoint nila yung 4, magkakasama para maging quadcom, para Maganda nga yung ginagawa ngayon ng Kongreso, no? Yung medyo Senado, medyo marami silang sablay ngayon. At magulo yung investigasyon din nila, no? Itong Congress, medyo maganda yung mga ginagawa, no? Yan, Dan Fernandez, General Aco, si Garin, yung babae na kongresista, si Barbers, Congressman Barbers, Paduano. Gumagaling sila ngayon yung mga nandyan sa Congress. At marami pa. Itagpi ng mga Pilipino ang koneksyon ng lahat ng nangyayari sa ating bansa na tayo ay nasa loob ng isang napakalaking sindikato na kung saan involved palagi ang mga pare-parehong pangalan. Pati sa Pogo, ganun din. Nandiyan ang Michael Yang, ang nagpasok dito sa atin, legalize si Duterte. Diba? Apo, Your Honor. Is that part of your job as intelligence officer of the Bureau of Customs? Sir, personal na po yun.
Naungkat din sa pagdinig ng House Committee on Dangerous Drugs at Good Government and Public Accountability ang 56 na biyahe ni Guban abroad mula 2006 na ayon sa kanya ay personal na lakad. Tanong ng mga mambabatas, saan siya nakakuha ng pera gayong 19,000 pesos kada buwan lamang ang sweldo niya? Intel yan. Intel yan, natural. Malayang makakakilos yan, may budget dyan. Sabi ni Guban, mayaman ang kanyang asawa na may-ari ng mga hotel sa Bicol. Bukod kay Guban, ginisa rin sa pagdinig sa dating PDEA Deputy Director for Administration Ismael Fajardo na posibleng kasabwat daw ni Guban at ni dating Senior Superintendent Eduardo Asierto ng PNP. Hindi nakadalo si Asierto. I received the information relative to the alleged shipment that will be coming from Malaysia concealed in hardware products or materials from Colonel Asierto. We had a meeting then with Mr. Guban. Colonel Fardo, how many times did you meet with Mr. Guban and Colonel Asierto? 3 times, Your Honor. 3 times. Natatandaan mo, pero itong taga-customs, hindi niya natatandaan. Pinapa-lifestyle check na ng PDEA si Fajardo. Muli namang iginiit ng ahensya na mayroon talagang nakalusot na shabu sa 4 na magnetic lifters, taliwas sa dati ng pahayag ng Bureau of Customs. Yung Fajardo na binanggit kanina lang, patay na daw yun. Sinabi ni Jimmy Guban yung Friday no nakaraang araw. PDEA maintains that the seized illegal drugs came from the Golden Triangle Syndicate. Kami pa nakahuli ng isang persons of interest, ang Region 4A. Pero ang BOC, nanindigan pa rin na walang nakapasok na 6.8 billion pesos na shabu dahil walang nakita ang kanilang x-ray machines nang sinuri ang magnetic lifters. Ayun, naalala niyo yung babae? Di ba? Anong pangalan yung babae na yon? Oh, tawag dyan, tama ko kayo dyan, si Fajardo yung sinasabing nawawala at patay na. Yung babae, yung operator ng x-ray machine, sinabi niya na naniniwala siyang merong laman yan. Kaya lang kasi si Mangawang, merong nakalagay na insulation at saka may lead content yung bakal. So para ma-hide yung laman, para pag tinignan sa scanner, makikita nila walang laman, malinis. Di ba? Sa pagdinig naman ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Senator Richard Gordon na naniniwala siyang nakalusot nga ang naturang droga. Taliwas ito sa sinabi ni Pangulong Duterte noong Agosto na espekulasyon lang na may lamang shabu ang magnetic lifters. Victoria Tulad, GMA News. Ito naman. Mr. Guban and other personalities involved in this appears to have ordered Agosto na espekulasyon lang. the president yesterday. I wasn't there, I didn't see it, I have not read about it, but I understand that the president appears to have ordered the arrest of Mr. Guban and other personalities involved in this episode on drugs in customs. We are a co-equal branch of government. The Congress. Okay. So dito kasi si Duterte ay di ba't inutos niya nga na na kunin, arestuhin at dalhin sa NBI etong si Jimmy Guban. Bakit hindi niya hayaan na nandiyan sa Senado, nasa custody nila? And after all, hindi naman ito nakakatakas na andun lang naman nasa investigation humaharap. 'Di ba? Bakit kailangan ng presidente ng Pilipinas mag-utos kung saan ito dadalhin, para saan? Yun pala, sabi nga ni Guban, 'di ba? Merong doon sa NBI na nagpunta sa kanya na meron daw siyang may connection sa DOJ, mga ganyan. Then later on, gusto pala nilang i-implicate etong si Trillanes. Congress is a co-equal branch. The president is another co-equal branch, and the judiciary is one co-equal branch. And with all due respect to the president, if I heard him correctly, we cannot turn over Mr. Guban right away. That time kasi nang nagsasalita si Gordon na yan, 2018, medyo pa sila kampe at bati pa sila ni Tatay Digong, no?
Pero bago umalis sa Senado to, nagkaroon sila ng problema ni Tatay Diggs, di ba? At kung yung panahon na yan, hindi na sila okay, ay malamang, dyan pa lang lalabas na katotohanan, no? Kasi, naniniwala na to sa lahat ng sasabihin ni Guban, ni Jimmy Guban, na ngayon, talagang lumalabas na yung katotohanan, lalo na sa second hearing, no? Doon natin malalaman po, mga boss. Kaya abangan po natin. Because we're still continuing with the hearings. Although I am in constant touch with the Department of Justice, this is a very serious case that involves a lot of personalities who are doing heavy drug smuggling. Kaya mag-iingat po tayo. Kaya sinasabi ko, I'm in constant touch with them. I've also been in touch with, or they have been in touch with me, the PNP, in accordance with the instructions of the President. And again, I reiterate, I respect the President, but we do follow certain rules, and part of that is the fact that that would be to make sure that the status of the Congress as a co-equal branch of government is respected. Okay. So ininsist niya na lang din kay Duterte na tayo naman ay co-equal branches of the government. So yung ginagawa namin, yung desisyon namin, status quo. Ibig sabihin, ayan, meron kayong request, meron kaming ginagawa ritong investigation, dito lang siya hanggat nagsasagawa kami ng investigation. Hindi niya talaga ibinigay. Siya mismo nag-press con kasama si Guban. Meron pa nga isang part ng video na to na sinabi nga ho ni Guban na si Presidente, abogado siya. Alam niya na wala akong warrant of arrest. 'Di ba? Sinabi niya 'yun eh. Ngayon naman, ito ho yung reaction ni Trillanes, Ninyo. And sa post nito ni Laitera, ng ating kaklase rito, sabi niya, Jimmy Guban, inutusan ng NBI Director na idawit si ex-Senator Trillanes. Diba? Para makalabas siya sa kulungan. Hawak kasi ni President Duterte yung NBI. That time na yan, parang siya ang nagtalaga sa director ng NBI, the NBI ng time na yan. Kaya syempre, medyo kung ano yung utos talaga sa taas, susundin agad ng NBI. So kaso, ang masakit, hindi na nagiging parehas or patas sa sinumpaang tungkol para sa pamamayan, no? So, nakakatakot na dito talaga sa atin, no? Parang wala nang mapagkakatiwalaan talaga. Dapat talaga may dumating na matinding presidente na talagang kamay na baka lang pinatutupad, walang kinikilingan para sa lahat ng tao, maging patas ang hustisya. Grabe talaga ang revelations. So, kayo na ho mag-research. Sino? Yan, si Trillanes, ayoko rin yan. Kasi, maka Duterte rin talaga ako nun eh. Pero ngayon parang lumalabas na, nagkakaroon na ng linaw. Pero ito naman nga hindi natin na sinasabing totoo talaga at hindi naman natin sinasabing hindi totoo. So kayo na lang po ang humusga at may investigasyon naman. Pero si Trillanes para sa akin, itong darating na halalan at sigurado mananalo yan. Boboto ko rin yan. Medyo okay naman siya eh. At si Risa Ontiveros, ayoko rin dati dyan. Pero ngayon, makikita mo naman na matrabaho sila sa Senado. So parang nababaliktad na uli ang panahon ngayon. No? Ganun lang yan eh. Panahon lang din yan. Ano yung NBI director na yon? Naku, may mga pictures pa ngayon, pag ganun-ganun to. Kasama si Duterte. NBI director niya nun. Ngayon ho, nakita ito ni Trillanes dahil nakatag eh. Sabi niya,
gusto pa pala akong idawit nitong mga to, gaya ng ginawa nila kay Senator Leila, mga demonyo talaga. Yan ho yung reaksyon ni Senator Trillanes, hindi makapaniwala sa nalaman niya. So, what I'm trying to say here, si Senator Trillanes, na nag-investigate ng Senado dyan, definitely meron na po siyang knowledge dun sa istorya nito sa nangyari. 'Di ba? Pero mukhang hindi niya alam na noon pala ay tinatangka rin na idawit ang pangalan niya. So hindi lang po si Asierto. Kasi si Asierto nadawit dito, nabaliktad, kasi walang maiturong tao etong si Guban, sabi niya, lately. 'Di ba? Kaya, hindi naman daw malayo sa kanila, itinuro niya na lang si Colonel Asierto. Tapos, nung inutos ni Duterte na arestuhin, dalhin sa NBI, at patayin, 'di ba? Yung ihulog, anong ibig sabihin nun? 'Di ba? Isalvage. Hindi naman po bobo mga Pilipino para hindi yan maintindihan. Ano, isang taong inaresto, tapos dadalhin sa Cavite, ihuhulog. Saan yan ihuhulog? Sa napakalalim na isang baso? O ihuhulog mula sa upuan? 'Di ba? Ihulog niya sa dagat, no? Sa loob ng magnetic lifter na pinaglagyan ng tunay-tuneladang siyam. Alam mo, sa ganun yan. Yan pong dalampasigan, yung karagatan pong yan ng Cavite. Isa hong malaking bahagi niyan ay Manila Bay. Di titigiin yan, papatayin yan. 'Di ba? Bakit kailangang mapatay nun si Guban? Kapag kumanta si Guban, tinuro niya yung mga tinuro niya. Si Napolong, asawa ni Sara, tapos etong si Michael Yang, na economic advisor ni Duterte at the time. So malaki ho talagang kasiraan ito sa administrasyon noon. And apparently, mga kababayan, hindi po paniniwalaan natin etong si Guban. Kasi sinasamba ng mga Pilipino noon si Tatay Digong. 'Di ba? So useless lang. Mapatay man si Guban, baliwala sa atin. Nobody would care for justice. 'Di ba? Nobody would ask na sana. Magaling yung ginawa ni Jimmy Guban, no? Nag-sacrifice siya ng ilang taon muna para manahimik at iba itinuro niya. Tapos ngayon bigla siyang lumantad. Kaya sa panahon na siyempre wala na yung power nila Duterte, pero andyan pa naman si VP Sara, no? At si VP Sara naman mukhang parehas naman talaga. At ayun, kayo na lang umusga, no? Ano yung napapanood natin na to? Kung may katotohanan ba talaga or wala, no? Tayo nanonood lang naman. Napakinggan man lang namin ang iba pang testimonya. Walang gaganon eh. Kasi naniwala tayo noon na kumikinang, perfect si Duterte, pinaka-the best na presidente, mapagmahal para sa mga Pilipino. Kaya lagi niyang sinasabi, if you destroy my country, putang ina nyo, papatayin ko kayo talaga. 'Di ba? O, galit daw siya sa droga. Pero hindi pala saklaw ng tokbang. Dalawa ko kasi, isang tokhang at yung tokbang. Hindi pala saklaw ng tokbang ang Davao City. Kasi kung saklaw po, patay na raw si Pulong. Ay, si Bastay, sorry, kay Pulong. Sorry, si Bastay daw, patay na pala. O malamang si Pulong din. 'Di ba? So yun ang iniingatan ni Duterte. Kaya naman, natakot itong mama, tama rin naman ang desisyon ni Guban na hindi po siya kumanta noon. Kaya lang, malas lang, talagang merong naituro to make it appear na pumanig siya sa kampo ni Duterte. At eto nga ho, nabuhay siya. Hindi nyo nakita yung kanyang statement, the way he delivered his statement, talagang buong-buo, dire-diretso, hindi siya nagbabakel, hindi katulad ni Morales na nagkaganon na yung mukha. Alam mo, pinapuncher na yung bunbunan. Tapos paulit-ulit, talagang
si Morales, he can't go round the bush. 'Di ba? Pagka ikot-ikot mo si Morales, si Jonathan, papalik lang talaga siya doon sa kanyang script. Wala siyang reason. Wala siyang reason na kung matandaan ninyo, i-connect po natin dito sa sinabi rito, ganito. Hindi ho ba? Wala hong ganun, walang logic, kumbaga. Hindi gagana logic po eh. By just listening to his speech, nung nasa Senate si Morales, wala. Hindi katulad dito. Balikan siya. Because yan hong mga kongresistang kaharap niya po diyan, ng mga sandaling yan, halos lahat po yan, maliban lang si Tives, wala eh. Dati nandun si Tives. Lahat po yung mga yan, nakaharap niya. Lahat ng mga kongresistang yan, alam nila ang kwento dahil may intel. Mga intel na matitino na nagsumbong sa kanila at sa mga senador. Kaya lang mga duwag nga yung iba na mga senador natin at mga kongresista. Etong mga to, hindi nila mapitik si Duterte, kaya dahil nga etong si Guban ayaw magkwento ng totoo dahil takot mapatay pati ang anak. Sabi ni Guban, hinintay ko po talaga ito. 'Di ba? Posible yan. Posible yan. Kita niyo naman yung pattern eh. 'Di ba? Posible yan na may connection yan. Si Percy Lapid, maraming mga warning na yan, kaya lang hindi tumatalima, na dinatuluyan na. Grabe, no? Sipin mo, pinapa-aresto. Hindi kasi kung bakit po ako naniniwalang papapatay ni Duterte yan noon, not just simply to protect his image. Isa pa kasi lagi niyang sinasabi, totoo naman hong merong culture of impunity. Kaya nga kapag dati, nung ako po yung nakasupport pa sa kanya, during those days when I call myself as DDS, pagdating ng sinasabi na culture of impunity, alam niyo, hindi ko dinidebunk ng matindi yun eh. Kasi deep inside my heart, yes, there is. Kaya lang, kailangan ko lang talaga ng sapat na panahon when the masses are ready to hear. Di ba? When they ready to listen. Kasi noon, isang tinig lang. Pag lumihis ka ng tono, tragis, isang katutak po ng mga trolls ang aatake sa'yo. Mawawalan ako ng pagkakataon para mapakinggan ninyo. So, katulad ng kay Guban, ganun din ang hinintay ko. Mawala sa pwesto si Digong. At yung ibang mga kasama namin, ganun din. Hindi naman nila hinintay na mawala si Duterte. Actually, nauna nga ako sa kanila. If I'm not mistaken, the first one was a lady. It was a Mima Alicia. I'm not sure kung sino ang nauna sa amin, but I believe it was Mima Alicia ang nauna. Kaya nung makita ko nun yun, pagtapos ko mag-content, nakita ko yung upload niya, tawag niya kay Sarah is Fiona. Kaya natawa ako nun. Hanggang sa eto na yung ibang kasama namin, tinanong na rin ako, anong nangyari? Bakit ako bumaliktad? Sabi ko katulad nga ng tanong nyo sa akin bakit ang hirap na ipagtanggol ang mga Duterte? Diba? Yes, correct. Diyos na ho nagligtas kay Guban. Kaya tama rin ang sabi ni Fernandez, ni Congressman Dan, di ba? Unti-unti nang nagigising ang mga Pilipino. Supposed to be in win-win container. Tingnan niyo yung pag-deliver niya rito ng kanyang script. Container where the illegal drugs were supposed to be in. When we opened the container, we saw two magnetic lifters inside. Ang pinalabas mo dito, mabuting tao si Colonel Asierto? No, Your Honor, alam niya na po ang importation bago pa po alcohol yung... Ano yan Alam niya na po na may droga po, Your Honor, yung... Kasi ganun ang dali sa akin Guban's affidavit largely focused on the two magnetic lifters containing shabu intercepted in August 7. But there was almost no mention of the four magnetic lifters found in a Cavite warehouse reportedly used to mobilize 11 billion peso worth of shabu. Guban only admitted that he arranged for a consignee for the illegal shipment.
Senator Gordon for his part did not buy Guban's version that says Asierto helped in intercepting drugs contained in magnetic lifters. Yun ang pinapalabas sila from the very beginning. I never bought that. Because ang unang theory ko dyan, pinalabas yung malaki para tapos nagpahuli ng maliit. Correct. Ganun nga yung nangyari doon, di ba? Ganun nga yung nangyari doon. Bari mo ang dami, nakalusot, tapos yung isa nahuli. Ba't hindi pa inubos? To divert the attention na nalusutan tayo ng maraming imported lang. Imported pa yung droga. Alam ko, di ba, saan bansa galing yan? Malaysia, di ba? Ang sinasabi dyan, Malaysia galing yan. Pero I think they were really trying to get it out. Gordon also asked Guban why he chose to report the information he got on the entry of illegal drugs to a suspended Customs Intel director, rather than the current CIIS director, Jeffrey Tasio. Guban said he does not trust Tasio. I'm sorry, Your Honor, pero twice po kami kasi nag-meeting. Pag-report ko sa kanya, iba po sa pinag-meetingan namin. Hindi po, Your Honor, sa trabaho. Ano pinag-meetingan niya? Sa Tara Collection, Your Honor. Si Guban, sir, membro siya ng sindikato. And we were the first one who discovered him. That's why galit na galit siya sa amin, sir. Kung na-discover mo siya, ba't di mo siya sinuspende na? Yun, oo nga naman, kung na-discover nyo na ginagawa ni Guban, ba't di nyo sinuspinde? Ito yung sagot. Because we're still conducting with the investigation. After today's hearing, Gordon said they are now ready to turn Guban over to the DOJ. Yun, ito na yung time na tinurn over na nila si Guban sa Department of Justice. Now, kulang ating video pero ang kwento po nito ganito. Hinihingi ni Duterte na kunin si Guban sa pamamaraan ng pag-aresto ng PNP. Tapos dadalhin siya sa NBI. Sa NBI, nung nangyari po yun na nung nadala siya doon, actually hindi naman po siya nadala sa NBI Merong pumunta sa kanya na panay ang sabi na meron akong koneksyon, 'di ba? Sa DOJ sa DOJ. So ito nga raw po yung NBI director na kung saan ang gustong mangyari, ituro niya si Senator Trillanes. Idagdag doon sa itinuturo niya bukod kay Asierto. O baka nga worse niyan, ang gawin nila dati si Trillanes na ang ituro nila na importer. Di ba? Ngayon, ang sabi rito ni Gordon diyan sa press con, hindi ako papayag na ibigay namin sila. We are co-equal body. Tipong, wag niyo akong uutusan kasi we're doing our job. If you have job to do, then we also have our job. We're doing also our job. We're investigating. Di ba? So respect, sabi niya. So pagkatapos nagkasundo sila nito ni DOJ Secretary Menandro. Kaya ngayon siguro baka yun yung naging dahilan. Kaya bago matapos yung termino ni Gordon, diba tumakbo pa nga ng Senado, Vice President ba? Pero hindi na nanalo, no? Kasi pangit na rin yung mga naging papel niya, lalo na yung sa mga motorista, itong si Gordon. Pero that time nun, doon na sila medyo hindi na naging okay ni Duterte. Baka yan yung isa sa dahilan na hindi niya binigay si Jimmy Guban. Malamang kung naibigay niya yun, matagal nang wala yan si Guban. Kasi hawak na ng gobyerno. No? Kaya at that time ng gobyerno, sila yung talagang namumunutan. At hawak nila, pati NBI. At ang NBI, doon nila gustong isali or ibigay si Jimmy Guban. Ngayon, eto na. Nababaligtad na ang istorya talaga at lumalabas na ang katotohanan. Pero tayo nanonood lamang, hindi natin alam kung ano pa yung talagang totoo kasi may investigation pa naman. No? So, patuloy po natin. Guevara na ibibigay lang po ng Senate si Guban kapag ilalagay nila itong si Guban sa ilalim ng WPP, ng Witness Protection Program. At yun na nga yung sinasabi rito sa video na to, na iti-turn over na nila siya sa DOJ. And here comes na nga po si NBI nakapasok.
Ayon kay Senator Richard Gordon na pagkasundoan na nila ni Justice Secretary Menardo Guevara ang aplikasyon ni Guban para sa Witness Protection Program. Yun. Delikado na siya rito. Maliban kay Guban, hihilingin Oo, delikado na. Kasi di ba, the very first day, nung siya ay sinight in contempt ng Senado, doon siya sa kwarto niya, may nakapasok agad. Di ba? Si Paul Gutierrez. Tapos sinamahan pa ng taga Blue Ribbon Committee na sabi nga niya noon pa lang halos gusto na akong bugbugin. Gusto na akong tadyakan. So, ang sabi sa akin huwag mong mabanggit-banggit ang pangalang ito. Kung hindi, mamamatay ka, Jimmy. Yung anak mo, alam namin kung nasaan, nasa Makati lang. Madaling kidnapin yan. Nako, mukhang kailangan maipagdepensa ito. Hindi ko inaakusahan si Paul Gutierrez. Sabi ko nga sa inyo, pinagkatiwalaan niya ni PBBM, inappoint yan sa pwesto, kasi nga po, maganda po ang track record niyan kumpara dito kay 1 million peso boy ng SMNI na si Jason sang walang credibility. 'Di ba? Yung walang pinag-aralang retired media practitioner si Jason sa. So maganda reputasyon nito ni Paul Gutierrez. So tignan po natin ano ang kanyang sagot dito. It is not enough to say na hindi ito totoo. Prove it, 'di ba? Furtherly na hindi totoo. Kasi sa haba ng panahon nakuha pa rin niya talagang ito sabihin niya na kaya ganun ang naging kwento ko because I have to do it that way kasi nga delikado ang lagay namin. Hindi ni Gordon nabigyan ng proteksyon si Customs Deputy Collector Lourdes Mangawang. Sa muling pagsalang ni Guban sa pagdinig, nanindigan siya na si Colonel Eduardo Asierto ang nasa likod ng pagpasok ng shabu na ipinuslit sa mga magnetic lifter. Sa kanyang sworn affidavit, iginit ni Guban na tinanggihan niya ang pagpasok ng shabu na nasa loob ng 2 magnetic lifters na natagpuan sa Manila International Container Port. Inamin umano ni Asierto na droga ang laman ng shipment matapos makumpirmang hindi accredited ang Vekaba Trading, ang consignee ng shipment. Inalmahan daw ito ni Guban at dito na nagsabi si Asierto na tutulong siya na mahuli ang droga. Dahil din umano sa mga tip ni Asierto, natunton ng mga operatiba ang 2 magnetic lifter sa MICP. Okay. Pabuti na lang hindi tawag dito, hindi ibinigay ito ni Gordon agad. Kasi kung ibinigay ito sa mga pulis, sasabihin lang po ng pulis doon, Sir, nanlaban po Yun lang yung sasabihin doon Di ba? Nanlaban. Nanlaban. May utos ng ganyan rin si Duterte nung araw Kapag hindi nanlaban, panlabanin nila. Kung walang armas, lagyan nilang armas. Kaya nga ang nakapagtataka noon, yung isang kalibre 38, yung revolver. Kung na nagkakamali, 22 na kaso ng pagpatay sa Isang baril lang, no? Grabe, no? Tsaka 38, no? Isipin mo. 38. Ang dami-daming baril na kahit yung mga 45 lang luma na yun Pag sa may mga bulok nun At hindi ganun, puro 38 lang. Sa magkakaibang lugar, parehong yun ang baril na nakukuha na gamit ng suspect. So ibig sabihin po nito, yung multo ng huling gumamit ng baril na yun, ipinasa yung baril na ginamit niya sa ibang mapapatay din. Ganun ba yun? Planted po ang nangyayari noon. So yung mga napapatay na wala man lang kalaban-laban dahil hindi talaga ng laban, bagkus para lamang mapatay ang dito yung sinasabi nga ni Trillanes, para mapatay lang ang kompetisyon sa lugar, then pinapatay na nila on the spot yung hinuhuli nilang tauhan ng kalaban nila sa illegal drugs. Tapos para mapalitaw na ito'y ng laban, tinataniman ng parehong armas. So, burado serial number, kalawangin, yung pinatay malapit dito sa amin Yun din yung nakitang baril Yung pinatay sa Caloocan, ganun din yung nakitang baril. Lahat na lang yun ang baril ang napatay. Pakamalas na baril yan. Pag nahawakan mo, ikaw ang mamamatay. Di ba? Ay, nako. Ay, alam nyo, this makes the next hearing ng Quadcom
more exciting. Talagang di natin palalampasin yan. At hindi dapat palampasin yan ng taong bayan. Talagang yung malaking sa survey, sa statistics, meron doong tawag dito 30% ng mga pro-Marcos, 16% ng mga didilis, the rest, yun ang mga neutral. Sila po ang mga nag-aabang dyan. Dapat hindi nila yan palampasin. Di ba? Dahil tayo di natin palalampasin Pero sila, para malaman nila, makatulong ng malaki sa pagdidesisyon nila sa 2025. Should we trust the Duterte again? Di ba? Or not anymore? Oh. So yung nabusala noon, magkakaroon ng pagkakataon ngayon na mapakinggan naman ng mga Pilipino. Okay, so iwan muna natin to. Okay, mga boss idol, mga OFW natin dyan, tayo lang po nanonood lang, no? Kayo rin po, alam ko, nanonood. At kayo na rin po mag-decide kung ano ba ang katotohanan. Total, ito pawang hindi natin pinatototohanan at hindi rin pinasisinungalingan dahil may mga investigasyon pa kay Jimmy Guban na sa susunod na hearing, marami siyang pangalan kasing binulgar. No, kaya maraming mag-aabang nun. At yung mga dating panig kay mga Duterte, at hindi lang natin alam kung papanig na sila sa kabila. No? So, ganoon lang yun Nasa sa inyo naman ang desisyon at kung maniniwala tayo. So, tayo naman ang nanonood. No? At tayo yung nakakaramdam kung ano yung tama at mali at kung ano yung katotohanan talaga. So, sa susunod na hearing, abangan po natin. No? Ngayon po, si Tio Pain po ito, ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Sana sa Pilipinas, peace lang din. No? At ilabas yung death penalty sa lahat ng gumagawa ng kalokohan sa ahensya natin. No? Kasi sila talaga ang nagpapabagsak sa lipunan natin. Yun na po. Maraming salamat po sa nag-subscribe. God bless you po.